Magandang araw mga kababayan, June 16, 2026, araw ngayon. Kamusta po kayo? Sana po kayo nasa magandang kalagayan at dito po sa AJ Commentaries ay mag-usap muli tayo ng mga magagandang pangyayari sa politika. Maganda man, mga makabulahang pangyayari. Pag-usapan natin, magbigay tayo ng komentaryo at ng mga opinion. Pag-aralan natin yung mga batas na sumasa loob sa mga nangyayari. Gaya ng mga pagpapaliwanag natin ng mga nakaraan, tayo po ay dadako sa isang magandang paksa ngayon ng ating pag-uusapan, yung kani-kanina lamang na inihaing petisyon ng grupo nila Alan Cayetano sa Supreme Court. At ngayon po pala, live pa rin, nandun pa rin yung tawag nila Blue Ribbon Committee ng grupo nila Mike Defensor, pero hindi ko matawag na Blue Ribbon Committee hearing dahil una-una hindi naman siya senador. Pangalawa, wala naman sa Senado, walang secretariat doon. Paano magiging in aid of legislation yon? Pero pag-usapan muna tayo, dako tayo dito. Nag-file po ng petition ang grupo nila Alan Cayetano sa Supreme Court. Kine-question nila yung June 3 session kung saan dineklarang bakante ang lahat ng posisyon, elected position sa Senate, kabilang ang Senate President. At hindi lang basta kine-question. Ang prayer nila doon, sinasabi nila sa Supreme Court na ideklara sanang null and void yung pangyayaring yon, at ang ipatupad muna, at ang ipatupad yung mga nangyari before June 3, which is sila pa rin na nakaupo. Sino po, ito magandang pag-usapan doon, sino po ang mga petitioner? Sino-sino ang mga nag-petition at laban kanino? Ang mga nag-petition po, pakinggan po ninyo mabuti, si Alan Cayetano, si Loren Legarda, si Pia Cayetano, tatlo na po yun, si Jinggoy Estrada, pang-apat, si Bongo, pang-5, si Marcoleta, pang-6, si Amy Marcos, pang-7, si Robin Padilla, pang-8, at si Camille Villar, pang-9. Wala po doon si Joel Villanueva at si Mark Villar. Nako, siguro naiisip nyo na kung bakit. Kaya siguro dun sa live ng 18 Marines o 18 Maleta Boys, pinangalanan nila kanina si si Escudero at si Mark Villar na nakatanggap ng pera. Di kaya dahil tumalon na sa kabila ng tuluyan. Kaya ngayon kasama na sila sa diniliberan. Hindi katulad ni Loren Legarda na kasama sa unang affidavit, dinetali nila kung paano nila diniliber ang mga maleta at kung ilang maleta. Tapos yung bumaliktad at sumama sa kanila, nagkamali lang daw sila. Hindi daw pala si Loren Legarda yun. But anyway, ang petitioner nga po, wala si Villanueva at wala rin si Mark Villar. Ito ay laban sa grupo ng bagong mayorya sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian. So, ito po yung kanilang prayer, nire-request nila. Babasahin ko lang po. Wherefore, petitioners must respectfully pray that the Honorable Court, 1, upon filing of this petition, issue a status quo ante order reverting the parties and the conditions prior to the question proceeding starting June 3, 2026, and thereby ordering a all respondents, including as committee chairpersons of the Gatchalian Bloc, to immediately cease and desist from asserting and performing and continuing to assert and perform functions and duties emanating from positions and offices obtained or vested during and by virtue of the proceedings on June 3, 2026. Ano pa ibig sabihin nun? Ang sinasabi po nila, nire-request nilang ideklara na null and void yung mga nangyari ng June 3, na patigilin ang grupo nilang Gatchalian Bloc na mag-exhibit ng kanilang mga kapangyarihan ngayon dahil sa resulta ng June 3 na session. Ano ba yung resulta nun? Naging Senate President pro tempore siya, acting Senate President, yung mga committee chairman na iba nakuha ng majority ngayon. Yun yung sinasabi nilang magkaroon daw ng status quo order. Ibig sabihin tigilan mo na yon at ibalik sa normal, yung bago pa yon, which is sila Alan Cayetano ang namumuno.
Ayun ang request nila. The letter B, all respondents not to enforce or implement measures or resolutions approved or passed during and by virtue of the proceedings on June 3, 2026. Pati yung mga naipasa nila, wag i-implement at kumbaga wag i-approve o wag kilalanin. Ano ba mga naipasa nila? Kabilang na doon yung pagbabago o pagkakaroon ng botohan kung sino ang magiging presiding officer sa impeachment trial, dahil alam naman po natin sa impeachment trial, ang general rule, kung sino ang Senate President, siya ang uupo, maliban na lamang kung presidente ang nililitis, katulad kay ex-President Erap Estrada, na Supreme Court Justice o Chief Justice ang uupo. Letter C, all parties, Senate officers, and personnel to assume their positions and duties as of the time immediately prior to the proceedings on June 3, 2026. Ibig sabihin po, lahat daw po ng parties, Senate officers, yan yung mga Sergeant at Arms, Secretariat, at kung ano-ano pa dong administrative doon sa Senado, ang kilalanin ay yung bago yung June 3 na sesyon. Thus, mayroon pa silang sinabi sa number 2, after due proceedings, declare null and void the following. Gusto nila ipawalang bisa o ipawalang karapatang ipatupad yung mga sumusunod. Letter A, the supposed session called to order by Respondent Senator Gatchalian on June 3, 2026. Ibig sabihin, yung official na pagkakaroon ng session ng June 3 ay sinasabi nilang huwag kilalanin. Yun ang ibig sabihin nun. Letter B, the declaration of the existence of a quorum. Sinasabi nila na i-deklara daw null and void din yun, na kumbaga sinasabi nila sa madaling sabi, walang quorum. Sana deklara ng Supreme Court na walang quorum nun at wala silang magagawang business dahil walang quorum, kumbaga. Letter C, the approval of the motion and declaration that all elected positions in the Senate are vacant. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Gusto nilang bawalang bisa yung mga nangyaring yon, pati yung pagbabakante sa mga posisyon, pati yung pag-e-elect, kasi inelect nila si Senator Win Gatchalian, inelect nila yung mga committee chairman, kung sino-sino inelect nila. Excuse me, ang gusto mangyari ng grupong ito wag kilalanin yun ang shortcut dun wag kilalanin. At ang kilalanin o status quo, ang anti-order ng status quo, ang gusto nila ibalik sa bago June 3. Ayun ang hirap kasi hindi sila pumapasok So, yun yung mga nire-request nila, yun yung mga prayer nila, kumbaga, sa Supreme Court. Ang status quo anti-order na pipigil doon sa nangyari sa June 3. Yung epekto ng June 3 session mapigilan. At ang sundin ay yung bago June 3, which is sila ngayon. Kaya yung mga nangyayari nga patawag ng hearing, kaguluhan, merong nakaabang usurpation of authority dyan. Kaya naman, dahil hindi nila kinikilala, bagamat lahat kumikilala na, halos lahat, Executive Department, ang House of Representatives, ang mga legal luminaries, ang iba't ibang mga law deans ng iba't ibang university, ang ibang mga framer ng 1987 Constitution, at maging ang 5 dating Senate Presidents ng Senado, kinikilala ang liderato ni Senator Win Gatchalian. Ultimo land bank kung bakit napasweldo ang mga trabahador diyan sa Senado, ang kinilala at ang kanilang sinabmitan upang pumirma ay si Senator Win Gatchalian, hindi naman si Senator Alan Cayetano. Sa isa pa nga mga pangyayari, yung nagkaroon ng paghahanda para sa SONA, yung lower house at upper house, Senado at House of Representatives, ang inimbita ng House of Representatives ay yung Secretariat ng Win Gatchalian Block. Nangangahulugan, kinikilala nila ang liderato ni Win Gatchalian. So, ito na lang grupo na to ang hindi pero ang katakataka nga doon, feeling ko nga rin, hindi rin pala katakataka, wala si Mark Villar at si Joel Villanueva. Nangangahulugan bang umalis na talaga yung dalawang to sa grupong yan. Simula umupo yung grupong yan sa mayorya, gumulo. Diba? Yun ang totoo dun So ngayon, bukas ay may special session. Ano-anong magaganap doon? Ang magaganap
Siyempre, yung mga nabinbing mga batas na hindi na napatupad o hindi na ipasa, yun ang mga dahilan. Pero pwede ba sila mag-elect ng mga officer? Pwede, kasi may quorum eh. Kung magkakaroon ng quorum. Pero sabi ni Senator Joel Villanueva, dadalo siya. Siguro, kung boboto siya para sa mayorya, di natin alam. Ang kaluktong po ng video na ito ay ipopost ko maya-maya lamang. Bibitinin ko lang po kayo ng kaunti. Maraming pong salamat dito po sa AJ Commentaries. Sana po kayo bumalik. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment, mag-subscribe at mag-like. Salamat po sa inyo mga kababayan.